They said to each other, "Wasn't it like a fire burning in us when he talked to us on the road and explained the scriptures to us?" Luke 24:32, Good News Bible. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronboy Perez Cariaga. Muli na naman pong nagbabalik at muli na naman pong nagbibigay ng pagbati sa inyo saang dako man kayo naruroon, anong oras man niyo panoorin ang broadcast na ito, anong araw man niyo panoorin, sana ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sumasa atin. Kaya muli, isang maulang umaga po sa ating lahat-lahat. Actually, 3 araw na yan. Totoo, 4 na araw na. Kahapon, halos wala kami mapuntahan kasi baha ang pakanan at pakaliwa paglabas ng subdivision. Hindi talaga kami makalabas. Ngayong araw na to naman, awa ng Diyos, medyo humupa na po. Kaya isang maulan at isang mabahang umaga po para sa ating lahat-lahat mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating leksyon at ito nga po ang pangatlo at pansara natin sa ating serye na tinawag natin Hidden in Plain Sight or Hidden in Plain View. At ito nga po, sa araw na to, hahanguin natin sa Lucas Kabanatang 24. And it reads, "On that same day, 2 of Jesus' followers were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking to each other about all the things that had happened. As they talked and discussed, Jesus himself drew near and walked along with them. They saw him, but somehow did not recognize him. Jesus said to them, 'What are you talking about to each other as you walk along?' They stood still with sad faces. One of them, named Cleopas, asked him, 'Are you the only visitor in Jerusalem who doesn't know the things that have been happening these past few days?' 'What things?' he asked. 'The things that had happened to Jesus of Nazareth,' they answered. 'This man was a prophet and was considered by God and by all the people to be powerful in everything he said and did. Our chief priests and rulers handed him over to be sentenced to death, and he was crucified. And we have hope that he would be the one who was going to set Israel free. Besides all of that, this is now the 3rd day since it happened. Some of the women of our group surprised us. They went at dawn to the tomb, but could not find his body. They came back, saying they had seen a vision of angels who told them that he is alive. Some of our group went to the tomb and found it exactly as the women had said, but they did not see him." Then Jesus said to them, "How foolish you are! How slow you are to believe everything the prophets said! Was it not necessary for the Messiah to suffer these things and then to enter his glory?" And Jesus explained to them what was said about himself in all the scriptures, beginning with the books of Moses and the writings of all the prophets. As they came near the village to which they were going, Jesus acted as if he were going further. But they held him back, saying, "Stay with us, the day is almost over, and it is getting dark." So he went in to stay with them. He sat down to eat with them, took the bread, and said a blessing. Then he broke the bread and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, but he disappeared from their sight. They said to each other, "Wasn't it like a fire burning in us when he talked to us on the road and explained the scriptures to us?" They got up at once and went back to Jerusalem, where they found the 11 disciples gathered together with the others and saying, "The Lord is risen indeed. He has appeared to Simon." The two then explained to them what had happened on the road and how they had recognized the Lord when he broke the bread. Luke chapter 24, verses 13 through 35, Good News Bible. Sa mga igsoon na akong kabisayaan, sa mga igsoon na akong mga Bisaya, mo na itong makita. Sa mga adlaw duha sa musunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay, nagingan lag Imaos, mga 11 kilometro gikan sa Jerusalem.
ug naghisgot may tungod sa katang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihan sila miduol si Jesus ug kuyog kanila. Nakita nila siya apan wala siya makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa ba inyong gipanaghisgutan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ang panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra siguro ibisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo ni didto ni ining pipila ka adlaw nga nilabay. Unsang mga hitabo nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, nitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat, atubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon. Ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad ni kini nahitabo. Ug pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug nabalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayon sige sugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas dinhi mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod sa kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, dool na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan. Ani lang ta mamahulay kay hapit na gamagabi. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan ug gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila sa kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatin-aw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ug nanindog sila dayon na malik sa Jerusalem, diin nakaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom. Nga nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Hinaot pa nga ang Dios mooy mamindisyon sa atong gibasa. Iti day tamit lang nga aldaw pagmagna ti duwa nga adalan ang mapan iti may sa baryo ang managanan Imaos. Nasuro ka sa nga pulo ket may sa kilometro iti kaadayuna ti Imaos manipod Jerusalem. Sarsaritaan da dagiti amin ang napasamak. Kabayat iti panagsasarita da, imasidig ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngam kasla nakulaapan da. Dagiti matada ket di da nalasin ni Jesus. Anya ti pagsarsaritaan yo bayat ti pannagnayo kinuna ni Jesus. Nagsardeng da amalidlidayan. Sikan sa laeng ti sangaili ti Jerusalem adi makaammo kadagiti napaspasamak sa di kadagiti napalabas nga aldaw. Kinuna ti maysa nga agnagan Cleopas. Anya napaspasamak sinalodsod ni Jesus. Dagiti naaramid kini Jesus at taga Nazaret. Insungbat da. Maysa propeta daytoy a tao nga imbilang ti Dios ken amin at tao aman nakabalin iti amin asao ken aramid na. Inyawat dagiti panguluwen na papadi ken agtuturay tayo ket naikadeng amatay iti krus. Ninamnamami nga iso ti mangwaya-waya iti Israel. When ket saan la dayta may katlong aldaw itan manipod pan pasamak dagitoy. May sapay, pinagsiddaawan da kami, ti sumagmamano kadagiti babae akadwami.
Sinapsapada tinapan iti tanam ngem dida kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang ipadamag ang nagparang paay kadakwada dagiti angheles anang ibaga si bibiyag kano ni Jesus. Napan ti sumagmamano kadagiti kakaduami iti tanam ket napaneknekanda apudno amin ti kinuna dagiti babae. Nupay di da nakita ni Jesus. Nagnengneng kayon kinuna ni Jesus kadakwada. Nagrigat kayo din ang mamati kadagiti isinao dagiti propeta. Saan aya masapul sa gaba at Kristo dagitoy? Sakbay sumrek iti gloryana. Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag may papanking kuana kas masarakan kadagiti amin a sursurat manipod kadagiti libro ni Moises ken dagiti sursurat dagiti amin a propeta. Hindi makasidagdan iti ili a pagturunganda impadlaw ni Jesus akasla adayo pa iti papanan na ngem ingawid da. Makidaguskan kada kami kinunada. Tasum ngeten. Iti kasta nakidagus kada kwada. Idi addaday ti panganan, innala ni Jesus ti tinapay, binindisyonan na ket pinisipisi na sana inted kadakwada. Naluktan ti patagkita da ket nalasan da nga iso ni Jesus, ngem nagpukaw ni Jesus iti imatang da. Kinunada iti maysa ken maysa, isumet lagayam akas la bumarbara ti riknata, itay mapisasaw kadata iti dalan kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Nagrubat da dagos ket nagsublida iti Jerusalem. Nasarakan da dagiti sangapulo ket maysa nga adalan ang naguornong sa diay agraman dagiti daduma kakaduada. Pudno ang nagungar ti Apo kinunada. Nagparang ken Simon impadamag met dagiti dua tinapasamag iti kadadada iti dalan agraman ti panakailasin da iti Apo. Iti pinisipisi na ti tinapay. Sapay la kuma, tani Apo mamindisyon kadagiti sasauna. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaos, isang unayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari habang sila nag-uusap, lumapot si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pare at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Kay kukupan ninyo maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan.
agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang magkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysa naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Lucas, Kabanatang 24, talatang 13 hanggang 35, magandang Biblia, magandang balita, Biblia po ang ginamit natin. Ang Diyos nawa ang magbigay basbas sa mga salitang ating binasa. Hidden in Plain Sight 3. Nakakatuwa nga naman, ano? Hindi talaga tayo mababawasan o magkukulang ng mga halimbawa tungkol sa mga taong ando dun na kalalapit na, nakikita na, nakakausap na at lahat-lahat, subalit tila may talukap ang kanilang mga mata. Umpisahan natin sa mga Fariseo na sabi nga natin, alam nila ang mga bersikulo, alam nila ang mga hula, alam nila ang interpretasyon nito, alam nila saan lalabas ang Mesiyas. Ngunit nung dumating ang Mesiyas, halip na tanggapin, kadibate nila. The rich young ruler, kung saan nakita natin na walang makagawa ng ganitong pagsabi ng lantaran, diretsahan, na ginagawa ko po ang mga bagay na ito mula sa aking kabataan. Subalit nung sabihan siya na isa na lamang ang iyong kailangan, ibenta mo ang iyong mga ari-arian at sumunod ka sa akin. At umalis ang rich young ruler nito sa harapan ni Kristo. Si Judas Iscariote, kasama, ingat yaman ng grupo, nagtuturo o nangaral na kasama ng 11, gumawa ng mga milagro. In fact, hinagkampanya si Jesus, tinawag siya ng Panginoong Jesus na kaibigan, subalit hindi niya nakita ang totoong pagkatao ng Panginoong Jesus. Kaya't ipinagkanulo niya sa 30 pirasong pilak. Ang mga kapatid ng Panginoong Jesus na siyang tinalakay natin nung nakaraang linggo, ang kanyang mga kapitbahay doon sa Nazareth na ano pat hindi nila matanggap at ang alam lamang nila ito yung anluwagi, hindi ba't nakatira dito, hindi ba't kasama natin ang kanyang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Ganon din sa Jerusalem, ang mga scholars, ang mga theologians, hindi nila matanggap si Jesus. Bagamat nakikita nila, nakakausap nila, natatanong nila, nakikita nila ang mga milagro, subalit hindi nila matanggap na si Jesus, ang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas na hinihintay nila. Ganon din ang 2 alagad na nabasa natin patungong Emmaus. Dito nakakatuwang makita natin, ito talaga diretsahan, kasama. Kung titingnan natin maigi, ito yung mga tinatawag nating too close but too far. Ito yung mga tinatawag nating standing in the light with eyes closed. Andun na kasama mo na bakit hindi mo man lang mapansin? Kaya subukan po nating talakayin itong mga bagay na ito. Unang-una, si Cleophas, isa sa mga alagad, 3 years of discipleship. Kasama niyang kumain, matulog, maglakbay, magturo, nakikita niya ang mga milagro, naririnig niya ang mga katuruan. 3 years hindi pa sapat. 3 days na pinagdidebatehan, buhay o patay. 3 days na pinagdidebatehan, isang, kung sa panahon natin yan, trending ang tatawagin natin dyan, pinagdedebatehan, siya ba talaga hinihintay nating Mesiyas? Makapangyarihan sa salita at sa gawa. Yan ang paliwanag ng dalawang to habang kausap si Jesus. At hindi pa rin nila nakita. 3 hours casual talk. 3 hours habang naglalakad. 3 hours na nag-uusap-usap, pinag-uusapan, tinatalakay nila ang trending, ang tungkol kay Jesus na ipinako sa krus.
Ang tungkol sa kanya na hindi matagpuan ng kanyang bangkay, na ang sinasabi ninakaw ng kanyang mga alagad, na ang sinasabi ay hindi, at ang iba naman ay yung sinasabi ng mga angheles na, ba't mo hahanapin ang buhay sa mga patay? Why seek the living among the dead? Sabi nga niya sa English. 3 oras kayong nag-uusap-usap, casual talk. Ginawa po natin 3 oras kasi 11 kilometro yan. Kung ang average speed, ayon, kung hanapin natin, ano ba average speed ng naglalakad? Sabi nila 4 kilometers per hour daw. So, kung 11 yan, kulang-kulang na 3 oras. 4, 8, 12 kasi 11 point something ang 11 kilometers or ang miles na sinabi. And then, sa kanilang pag-uusap, hindi kaya nila na-recognize yung boses, ano? Or hindi kaya sila nagtaka na bakit ang talino nito, bakit alam nito ang mga kasulatan, bakit alam nito, gayong sinabi na nila, ikaw lang ba ang bukod tanging estranghero o dayuhan na hindi nakakaalam sa mga nangyayari sa Jerusalem? O habang naglalakad silang tatlo, wala man lang eye contact, samantalang tumigil talaga sila. At ang sinabing, they saw him, but somehow did not recognize him. Sobra-sobra ba talaga ang grief nila Cleophas? Or they are so engrossed about him, ang pinag-uusapan nila ay patungkol sa kanya, mga bagay-bagay na nagawa niya, mga bagay-bagay na tinuro niya, mga bagay-bagay na pinanghihinayangan nilang hindi natupad dahil sa maaga niyang kamatayan. Hindi nila na-recognize kung sino siya. Ang isa nakakatuwang verse, yung verse 17, nung nagtanong ang Panginoong Jesus, anong pinag-uusapan ninyo? They stood still with sad faces. They are so engrossed with the things that just transpired for the past 3 days. At ando doon sila, nasa gitna ng daan, kung kaya yung isipin, nasa gitna ng daan itong tatlong ito, and then nagtungko, no? And face to face na kung tutusin, because they stood still, but with sad faces, hindi nila man lang tiningnan kung sino tong estranghero kausap nila, kung sino tong taong ito na nagtatanong tungkol sa mga nangyari sa Jerusalem. Na inakusahan nga nila, ikaw lang yata ang bukod tanging dayuhan na hindi nakakaalam. At kung titingnan natin maigi, nung tinanong ni Jesus, what things? At sabi nila, the things that happened to Jesus of Nazareth. Maaari kayang they are so engrossed with what transpired, what happened. It is because, not because they know him personally, or ano yon, kilala nila siya, or ano ba ang hindi magtugma dito? Alam naman nila. Ang sabi nila, he was considered to be powerful in everything he said and did. Tapos, alam din nila that it was their chief priests and rulers na nagbigay sa kanya to be sentenced to death, and he was crucified. Ito nga lang ang isang magbibigay sa atin ng kaunting clue na it is, or it was, failed expectation, kaya hindi nila matanggap that who Jesus is. Because, ayon sa kanila, we had hope. We had hope that he would be the one who was going to set Israel free. Dahil failed ang expectation na yan, hindi na nila makita si Jesus in plain sight. Dahil hindi tumugma doon sa inaasahan nila, hindi na nila matanggap ngayon at hindi na nila makita na hindi nga rin nila maalala ano ang connect ng mga prophecies. Ano ang connect ng kanyang sufferings? Ano ang connect ng mga bagay-bagay na to before he will enter his glory? At ito pang isang bagay, not
even with proof. Kasi sinasabi ng women, alam naman natin, sila Mary, pumunta ng maaga. At ando dun nga. And then, ando dun pa yung si Peter at saka si John. Exactly as the women said. Mabuti yung doon sa mga women ang sabing, why seek the living among the dead? Na nagsasabing, He is alive. Dahil din nila siya nakita. He is now hidden in plain sight. Hindi ba dapat kasi na ito na empirical evidence, He is not here. He is alive. May patunay. Subalit hindi nila matanggap yon. Kaya Jesus said to them, siguro, I will be offended kung ako ang kausap tapos sasabihin akong how foolish you are and how slow. Estranghero, tatawagin mo akong foolish, slow? Di ba? Jesus said to them, how foolish you are. How slow you are to believe everything the prophet said. Akala ko ba, theologians kayo, akala ko ba nag-aral kayo ng Discipleship 101 under the Messiah? And then, ipinaliwanag pa niya, was it not necessary for the Messiah to suffer these things and then enter His glory? Hindi ba't itinuro din niya yan? Kaya nga, He explained to them what was said about Him in all the scriptures. Mag-umpisa doon sa Torah hanggang sa Nevi'im and the Ketuvim. Buong Tanak yata pinaliwanag niya. So, ang mangyayari nga, it was a remedial class or sa tawag namin yun, supplemental teaching kasi nagkulang ba? Hindi natanggap, hindi naintindihan ng lahat-lahat ng mga to. Hindi sapat yung 3 taon na ginugol na kasama siya. Kaya nagkaroon ito ng review about Discipleship 101. Kala mo magtitake ng exams, ano? Yet, bakit nga ba? Bakit nga ba natatago ang Panginoong Jesus in plain sight? Why can't they see Him? Or why don't they see Him? Ang isa sa mga bagay talaga makikita natin is that when perspective is different from what we see and what we expect, no? Isang maganda sa kanila is that yung pagiging hospitable din ng dalawa, no? Kasi nung nagparamdam si Jesus na tutuloy pa, in-invite siya nila. At ang sabi nila, stay with us. The day is almost over and it is getting dark. So, pahapon na. Siguro hindi lang 3 hours ang paglalakbay nila. Kung galing sila doon ng 1:00, siguro pahapon na nga, padilim na. And He obliged. He stayed with them. Ang nakakatuwa, as they sat down, He took the bread. Common talaga ito na ang invited guest sometimes says the blessing, ano? Pero ito, something may napansin na yung dalawa. Hindi ko maintindihan kung papaano nila tinanggap yung pangangaral from Moses hanggang sa mga prophets. Subalit dito sa application noong when Jesus took the bread, when He said the blessing, and then He broke the bread and gave it to them, para nag-iisip na tong dalawang to, alam kong may ganyan. May ganyan pagka, alam mo, 3 years kasama natin. Yan. And that opened it. They recognized Him. Their eyes were opened. At ang sabi niya. Then their eyes were opened and they recognized Him. When?
Nakakatuwa yan, no? Kaya sinabi nila sa isa't isa, hindi ba it was like a fire burning in us, in our hearts. When he talked to us on the road and explained to us the scriptures, it was just a burning heart, a burning flame within them. Hindi nila makagawa ng connection, hindi sila makakonect. But when they have seen it, sinabi pa rin kaya niya, take, eat, this is my body. Hindi, sa ko lang nangyari yan sa Lord's Supper. Sa Last Supper, I should say. I am the bread of life. Paano? Then slowly, nagkaroon ng relevance yung lesson na papaano ang Messiah need to suffer. Paano ang Messiah need to be given to the sinners, need to be crucified, and on the third day, magra-rise again. Hirap silang makahanap. Kaya, kahit kadarating lang nila, kakakain lang nila, at sabi nga nila, madilim na, paggabi na, bumalik sila ng Jerusalem. And after 3 hours, kung naging mas mabilis man sila, siguro 2.5, the most, no? They found the 11 disciples gathered together with the others. And again, the same thing, the Lord is risen indeed. At this time, talagang sinasabi na lang, He has appeared to Simon. Hindi ba kay Simon? And then, silang dalawa naman, sinabi sa kanila, ano ang nangyari sa kanila sa Emmaus. At ang isang bagay talaga na hindi nila may aalis-alis is that they recognize him because of his practices. They recognize him because nagkaroon sila ng connection. When he broke the bread, they recognized him. Not when he was explaining the scriptures, nag-aalab lang yung kalooban nila noon. Yet hindi sila magkaroon ng connection. Paano natin paliwanag to? Ang iba sa atin ay excited habang natututo, nalalaman mo itong mga bagay-bagay. You get excited, you get a lot of things in your mind because yung theories, naiintindihan mo. Yet, higit na may lalagay mo sa practice kapag ka nakita mo yung incarne na tinatawag. Yung it is being lived out. Yung tinatawag na isinasabuhay. Or dito, yung sinasabing buhay. The Lord is indeed risen. Hindi lang kay Simon, hindi lang sa mga babae, kundi they themselves have seen it and their eyes were open. Buhay nga siya. Totoo nga ang sinasabi ng kasulatan. Totoo nga ang lahat-lahat ng bagay na patungkol sa kanya. Hidden in plain sight. Their hearts were on fire when he was explaining the scriptures, but they can't connect. Hindi nila makita yung relevance or application ng lesson or ng prophecies. Kaya natatago pa rin siya. And then when recognition sits in, when he blessed the bread, when he gave it to them, naalala nila, take this. This is my body. At naalala nila lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa kanyang death and even his resurrection. Ano na bago? Walang nabago sa scriptures. Ano nabago? Nothing. Ang nabago lang is their perspectives. Their hearts. Ito pala yun. And so, he was not hidden in plain sight no more. Kaya mababalikan ko muna ang aking mentor at ang aking dad, si Ron Sherman. Sabi niya, many will miss heaven by a foot, and that is the distance between the head and the heart.
May mga pagkakataon that the head is convinced, pero hindi kasama ang heart. Alam natin, kaya natin na sabihin logically, kaya nating tanggapin, pero hindi handa magkaminsan ng puso. The same thing sa saying na most grow in the church but not in Christ. Alam nila yung ritual, ilang songs before the opening prayer o ilang songs before the Lord's Supper. Alam nila yung tradition, hindi ganyan ginagawa ng lolo ko, hindi ganyan ang katuruan ng lolo ko at ng kalululuhan namin, at hindi ganyan ginagawa sa church. Pagdating sa doktrina talaga, no, hindi ka pwedeng gumawa ng ganito. Yung mga do's and don'ts, ang gagaling. Kaya nga, pagka nagsalita, may mga book, chapter, and verse, BCV talaga kaagad-agad, ano? Yet, pagdating sa Panginoon, bagamat nagpapakilala ng mga Kristiyano, kung sila ang tatanungin mo, kailan naging relevant ang Panginoong Hesus? Makakapagbigay ka ba ng isang pangyayari sa buhay mo kung saan naging relevant ang katuruan ni Hesus? The hidden in plain sight. Para sa marami, ang Panginoong Hesus ay natatago pa rin. Kaya, hindi mapagkakailang tama yung kasabihan natin, they are in the light with eyes closed. Hindi lang makita ang tagapagligtas, hindi nga nila ma-enjoy ang buhay ng isang ligtas. Kasi ang lahat sa kanila ay umaasang maliligtas. If you are in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Sana hindi ma-enjoy ang fellowship kasi hindi matanggap-tanggap. Nasa kadiliman pa rin kasi they are in the light with eyes closed. They are so engrossed with the church, not with Christ. Malayo yun eh. Malaking agwat nun, malaking kaibahan nun. Engrossed with the church, not with Christ. Grow in the church, but not in Christ. Nako, ang daming implikasyon nun. Dalangin na nga lang ng inyong lingkod is that, Lord, open our eyes. Hindi lang their eyes, your eyes, but our eyes. So that we may see Jesus all the time. As we walk in the light, as He is in the light, with eyes wide open. Nako, sa lahat ng mga preachers, muli, Happy Preachers Appreciation Month. At sana naman, ang mga preachers at ang kanilang mga ginagawa, hindi din hidden in plain sight. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronboy Perez Cariaga. Muling nagpapasalamat sa inyong panahon at pagsama sa akin sa araw na to.